Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, pakisabi kung saan ka nanonood. Gusto naming malaman. Sana ay masaya kang pakinggan ang nakakatuwang kwentong ito. Nabuntis ako nang hindi inaasahan ng nag-iisang tagapagmana ng Imperyong C. Gomez, si Marco C. Gomez. Agad niya akong binigyan ng isang platinum card at tinitiyak na magiging komportable ako at ang sanggol. Habang ako'y nagpapahinga sa isang sangay ng Derma World sa Greenbelt, sinalubong ako ni Cassandra Monteverde. Si Cassandra, nakakabalik lang mula sa kanyang pag-aaral ng musika sa Europa, ay itinuro ang kanyang perpektong kuko sa aking mukha. Sinabihan akong isang manghuhuthut na gumagamit ng sanggol para bitagin si Marco. Nang akmang susugurin ko siya, isang marahang buntong hininga ang umalingaw-ngaw sa loob ko. Naku! Bago pa man gumawa ng katangahan si inay, ang huli niyang pakikipagsagupa kay Cassandra, ang reyna ng yelo ng mundo ng klasikong musika, ay nagresulta sa pagkakagulo, isang pagkalaglag, at namatay si inay na nag-iisa sa kanyang unit na puno ng mamahaling damit. Hindi niya alam. Kung magpapanggap lang ako bilang isang mahinang binibini sa loob ng 2 segundo, ang timbangan sa puso ni Papa ay liliko ng husto at mababasag. Gumanap bilang isang mahinang binibini para pahing sa papel na ito. Kawawa ka, nagiging isang naglalakad na sisidlan. Lahat ay para sa isang dahilan, para sa kaunting pera. Malamig ang boses, hinaluan ng dramatikong awa na nagpainit sa aking dugo. Kailangan lang ni Marco ng tagapagmana. Alam mong hinding-hindi ka niya mamahalin. Tumingala ako sa isang mukha na napaka-perpekto. Para bang inukit ng Diyos. Si Cassandra Monteverde, ang sikat na pianista ng konsyerto, ang multo ng babae na di umano'y hindi nalimutan ni Marco C. Gomez. Nakatayo siya doon na nakasuot ng champagne-colored na gown, matikas na parang sisne, ngunit ang kanyang mga mata ay may paghamak na inilalaan mo para sa isang bagay na kakamot mo lang sa iyong sapatos. Kumuyom ang aking mga kamao, handang turuan siya ng leksyon sa pagtira ng pinakamatibay, nang umalingaw-ngaw ang isang buntong hininga sa aking sinapupunan. Naku, malapit na namang sirain ni inay. Ang huling beses na nakipaglaban siya kay Cassandra ng todo ay humantong sa isang aksidente sa sasakyan na sinadya. Isang nawawalang sanggol at isang malungkot na kamatayan sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Hindi ba niya naiintindihan? Sa isang tulad ni Papa, kailangan mong magpanggap na biktima, kalahati na siya sa iyong panig. Ang aking postura na handa sa laban ay naging parang yelo. Magpanggap na biktima, mahal ko. Ako ang eksperto. Tigilan mo na ang pakikipagtalo. Hawakan mo ang iyong tiyan. Umiyak at bumagsak kay Papa. Hindi naman mahirap yan, inay. Halika na. Ang boses ng sanggol ay isang kidlat, nagpapaliwanag ng isang landas na hindi ko nakita. Ang maskara ng mandirigma na isinusuot ko ay natunaw, pinalitan ng isang maputla at marupok, nanginginig ang aking katawan, isang larawan ng kawalang tatag. Idiniin ko ang aking kamay sa aking ibabang tiyan, nadapa pabalik sa abot ng aking makakaya. Naririnig ka ng sanggol, napakahilo ko. Saglit na natulala si Cassandra. Ang kanyang kilay ay kumunot sa kawalang pasensya at paghamak, nang akmang magsasalita na naman siya. Nakita ko ang isang matangkad at matikas na figura na papalapit sa likod niya na may bihasang tikas. Lumambot ang aking mga tuhod. Sumigaw ako habang bumabagsak, ngunit hindi ako bumagsak sa sahig. Sa halip, ligtas akong lumapag sa isang matibay na yakap na amoy ng mamahaling pabango. Sinundan kami ni Marco, marahil ay umaasa ng isang eksena. Hindi niya inaasahan na mahuhuli ang isang dalagita na nangangailangan ng tulong. Agad na nag-udyok ang likas na ugali na magprotekta. Bumagsak ang kanyang tingin sa aking maputlang mukha at sa kamay na humahawak sa aking tiyan. Umasim ang kanyang mukha. Anong nangyari dito? Mahina at mapanganib ang kanyang boses. Hindi ako sumagot. Mahina lang akong kumapit sa kanyang manggas. Ang luha ay bumagsak nang mas mabilis ngayon. Nagpipinta ng perpektong larawan ng isang taong malalim na nasaktan, ngunit masyadong takot magsalita. Ang unang lamat ay lumitaw sa perpektong pagtitimpi ni Cassandra. Nakikipag-usap lang ako sa kanya. Tama na, putol niya. Ang kanyang boses ay tulad ng yelo. Binuhat niya ako sa kanyang mga braso at lumakad patungo sa labasan nang hindi na muling tumingin habang dumadaan kami kay Cassandra.
Binuksan ko ang isang mata ng sapat upang magpadala ng isang tahimik at tagumpay na ngiti sa kanyang balikat. Dalagita na nangangailangan ng tulong. Unang akto, tagumpay. Ang aking hindi pa isinisilang na anak ay naghiyawan mula sa loob. Tanga si Papa sa kanyang pagiging parang bayani, hindi niya maiwasan. Sa ospital, ang amoy ng antiseptiko ay tumagos sa ulap ng aking pagganap. Isang doktor ang nakatayo sa harap namin na may hawak na tablet. Malungkot ang kanyang ekspresyon. Ang emosyonal na pagkabalisa ng pasyente ay nagdudulot ng mga paghilab sa matris. Nasa panganib siyang makunan at kailangan niya ng lubos na pahinga sa kama. Sa salitang pagkakunan, ang tingin ni Marco ay naging isang talim ng yelo na nakatutok kay Cassandra na maputla sa pintuan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang tiningnan ito na may pagkakasala, nanginginig ang kanyang katawan. Inilagay ako sa isang pribadong suite sa section ng VIP ng St. Luke's Medical Center. Tumanggi si Marco na umalis sa tabi ko. Nang magising ako ulit, hindi ako umiyak o nagsalita. Tinitigan ko lang ang ikaapat na karayom na nakakabit sa aking kamay. Pagkatapos, sa dahan-dahan at sinasadyang paggalaw, inabot ko ito para bunutin. Anong ginagawa mo? Hinawakan ni Marco ang aking pulso. Ang kanyang boses ay naging makapal dahil sa tensyon. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Nagniningning na may mga luhang hindi nabuhos. Ginoong si Gomez, labis akong humihingi ng paumanhin. Hindi ko sana dapat pinagtagpo ang sarili ko sa pagitan mo at ni Binibining Monteverde. Aalis na ako ngayon. Hindi na kita guguluhin. Sinubukan kong bumangon mula sa kama. Ang aking mga galaw ay marupok, sinasadya, bawat isa ay sandata. Ang perpektong estratehikong pag-atras. Si Marco si Gomez, isang labis na mahilig sa kontrol. Hindi niya kailanman hahayaan na ibang tao ang magpasya sa kapalaran ng kanyang anak. Itinulak niya ako pababa muli, matatag ang kanyang hawak. Ang aking anak, ang aking desisyon, unggol niya. Hindi ka pupunta kahit saan hanggang sasabihin ko. Ang kanyang tono ay ganap. Pagkatapos, ang mga luha na pinipigilan ko ay nagsimulang bumagsak ng tahimik, pigil, nakakasira ng puso. Ito ang uri ng pag-iyak na idinisenyo upang sirain ang baluti at ito ay nagtagumpay. Lumambot ang tigas ng kanyang mukha. Ang kanyang kamay ay lumutang malapit sa aking pisngi bago umatras. Kinuha niya ang kanyang jacket, kinuha ang isang folder at isang eleganteng platinum card at inilagay ang mga ito sa kama. Iyan ang paglilipat ng pagmamayari ng Sai Gomez Ancestral Home sa Tagaytay at isang walang limitasyong platinum card. Sabi niya, patawad. Biglang bumukas ang pinto. Naroon si Cassandra. Nakasuot ang kanyang maskara, pinalitan ng nakakalasong selos. Huwag kang maging kampante, Maria. Gaano katagal sa tingin mo gagana ang mga walang kuwentang panloloko mo? Mahal niya ako. Wala ka kundi isang sisidlan. Humiga ako at dahan-dahang ikinaway ang card. Ganoon ba? Malamig akong ngumiti. Dahil ngayon, inilalagay ni Marco ang buong mundo niya sa paanan ng sisidlan na ito. Nagbago ang mga bagay, Cassandra. Ang pagmamahal lang ay hindi makakapagpainit sa iyo sa gabi. Lumipat ako sa Sai Gomez Ancestral Home sa Tagaytay, ngunit hindi ako gumastos ng labis tulad ng isang nanalo sa loto. Sa halip, sinunod ko ang payo ng aking sanggol. Ang tunay na pinuno ng laro ay hindi si Cassandra, kundi si Doña Aling Nena si Gomez, ang matriarka ng pamilya. Kinamumuhian niya ang dalawang uri ng tao, ang mga manghuhuthut at ang mga nagkukunwaring artista tulad ni Cassandra. Para sa kanya, ang piano ay isang walang saysay na libangan. Binago ko ang aking estratehiya, kumuha ng pinakamahusay na nutrisyonista, sinibak ang karamihan sa mga tauhan, at ginawa ang mansyon na isang santuwaryo ng tahimik na disiplina. Nagsanay ako ng kaligrapya, nag-aral ng seremonya ng tsaa, at naging larawan ng tahimik na pagiging Pino. Pagkatapos ng 2 linggo, isang vintage green Mercedes-Benz ang umakyat sa driveway. Dumating si Doña Aling Nena nang hindi nagpapaalam. Nakita niya ako na nakasuot ng simpleng linen na damit na nakaupo sa tabi ng bintana na nagsasanay ng aking kaligrapya. Walang shopping bags, walang kaguluhan. Kumurap ang kanyang mga mata, halos nagulat. Ikaw ang tinatawag nilang Maria. Opo, Doña Nena, mahina akong sabi habang yumuko.
Isang karangalan po. Senyalis niya sa isang katulong na naghanda ng chessboard. Naglaro ka ng kaunti. Aminado ako. Umupo ka. Ito ay isang pagsubok. Natalo ako ng husto, ngunit nanatili akong kalmado at mapagpakumbaba. Sa kalagitnaan ng laro ay tumunog ang kanyang pribadong telepono. Ang matamis na boses ni Cassandra ay pumuno sa katahimikan. Kumunot ang noo ni Doña Aling Nena at ibinaba ang telepono nang hindi nagsasalita. Nakakainis. Bulong niya nang matapos ang laro. Ang kanyang tingin ay napadpad sa isang maliit na mangkok sa tabi ko. Ano ito? Isang tonic para sa sanggol. Mahina akong sabi. Inirekomenda ito ng aking nutrisyonista. Pinag-aralan niya ako ng matagal. Pagkatapos ay tinanggal niya ang isang lumang jade pendant mula sa kanyang leeg at inilagay ito sa chessboard. Gamitin mo ito. Pananatilihin ka nitong kalmado. Ang boses ng aking sanggol ay sumigaw sa loob ko. Kunin mo, inay. Iyan ay isang Sai Gomez na pamana. Ibinibigay lang sa babae na kinikilala ng pamilya bilang susunod na matriarka. Binabati kita, inay. Nakapasa ka lang sa unang round. Nang marinig ni Cassandra ang balita, sinira niya di umano ang kanyang milyon-milyong pisong Stradivarius sa galit. Nabigo ang kanyang mga atake. Hindi nagtagumpay ang kanyang mga chismis. Ngayon ay pinaplano niya ang kanyang susunod na hakbang. Isang mataas na profile na gala ng kawanggawa sa pinakapiling hotel sa Makati, ang Shangri-La at The Fort, ang host. Personal na tinawagan ni Cassandra Monteverde. Ang kanyang boses ay matamis na parang asukal. Kailangan mong dumalo, Maria, bilang aking natatanging bisita. Isang bitag, ngunit hindi ko ito matanggihan. Tinanggap ko ang imbitasyon ng may kaaya-ayang boses at matatag na kamay. Pagkatapos ay ibinaba ko ang telepono at hinayaan kong balutin ako ng katahimikan ng silid-aklatan. Ang ilaw ng hapon ay pumasok ng pahilis sa mesa na ginawang maliit na araw ang mangkok ng tonic. Ang jade pendant ay nakapatong sa aking balikat, malamig na parang kampana ng babala. Hindi ako ngumiti, hindi ako nagbunyi. Idiniin ko ang aking palad sa aking tiyan at huminga ng pantay-pantay hanggang sa tumugo ng pagaspas sa ilalim ng aking kamay na parang kidlat. Tuwang-tuwa ako, parang Morse code na natututunan ko sa totoong oras. Bulong ng sanggol sa tuyo at lumang paraan na laging nagpaparamdam sa akin na napakabata at napakapansin. Hindi mo siya kayang kalabanin sa entablado niya. Kailangan mong baguhin ang mga alituntunin para sa iyo sa madla. Hinawakan ko ang brush ng kaligrapya, pagkatapos ay inilagay sa tabi. Paano natin gagawin iyon sa isang gala na inorganisa ng mismong reyna ng yelo? Magmumukha kang matibay at magiging mabait ang tunog mo, sabi ng sanggol. Magdadala ka ng tubig sa apoy at hahayaan ang lahat na makita kung paano ito namamatay ng mag-isa. Ang Sai Gomez Ancestral Home sa Tagaytay ay naging isang monasteryo muli, ngunit isang estratehiko. Binago ng modista ang isang simpleng ivory dress upang kuskusin ng higit pa sa dumikit. Pinanatili kong malinis at malambot ang aking buhok at hindi ako nagsusuot ng alahas maliban sa pendant na inilagay ni Doña Nena sa chessboard bilang isang pagsubok na hindi ko nakita. Inayos ng nutrisyonista ang aking schedule. Naghanda ng tahimik na pagkain sa umaga ang kusinera. Nagsanay ako ng pagsusulat ng pasensya hanggang sa ang tanging karakter ay hindi nanginginig sa ilalim ng aking kamay. Sa hapon ay naglalakad ako sa mga hardin at natutunan ang mga pangalan ng mga bagay. Sa gabi, uminom ako ng aking tonic at hindi bumisita si Marco sa loob ng 3 araw. Tumawag siya sandali at malinaw na para bang bawat pantig ay nagkakahalaga sa kanya ng bahagi ng kontrol na hindi niya kayang ipaglaban. Dadahin ka ng seguridad sa hotel. Magkikita tayo sa pasukan. Magkakaroon ng mga litratista. Huwag kang huminto. Huwag kang sumagot sa mga tanong. Kung masama ang pakiramdam mo, pisilin mo ang pulso ko ng 2 beses. Nakinig ako. At pagkatapos ay mahinang sinabi, Opo, sa ika-4 na hapon, ang vintage green Mercedes-Benz ay huminto sa bilog na daanan. Dumating si Doña Aling Nena nang hindi nagpapaalam. Hindi niya tinanggal ang kanyang guwantes sa silid-aklatan. Hindi siya nagtanong kung pwede siyang umupo. Basta umupo lang siya. Matagal kaming tahimik na magkasama. Ang uri ng katahimikan na hindi gaanong nagpapahirap kundi nagpapabigat. Tinanggap mo ba ang gala? Sabi niya sa wakas. Opo, mabuti. Ang mga taong natatakot sa isang silid,
ay hindi kailanman mangunguna rito. Tandaan na ang pamilyang ito ay gumagana sa responsibilidad, hindi sa papuri. Tiningnan niya ang karakter na iginuhit sa rice paper at gumawa ng maliit na tunog na maaaring pag-apruba. Kumain bago ka umalis. Sopas. Tumayo ng tuwid kapag gutom ka, lahat ay makakaamoy nito. Ang mga nagkukunwaring mahilig sa sining ay susubukan na pakainin ang kanilang sarili mula rito. Hindi mo sila bibigyan ng kasiyahan. Nang umalis siya, napansin kong huminto ang aking mga balikat sa pagyuko patungo sa aking tadyang. Hindi nawala ang pag-aalala. Hindi kailanman nawala, ngunit ito ay dumulas sa isang sulok. Ang drawer kung saan hindi ko maaaring ibagsak ang mga bagay. Ang kotse na ipinadala ni Marco ay amoy balat at may napakabanayad na bakas ng isang bagay na pine at malayo. Hindi nagsalita ang driver. Nakita ko kung paano nagiging gusali ang mga puno at ang mga gusali ay nagiging ilog ng salamin. Tinitigan ko ang aking refleksyon sa bintana at sinigurado kong hindi nanginginig ang aking mga mata sa takot. Sa labas ng Shangri-La, ang gabi ay presko at malinis. Ang mga flash ay sumabog na parang maliliit na bagyo. Pagkatapos, bumukas ang likod na pinto at naroon si Marco. Parehong suit, parehong hindi bukas palad na bibig, parehong mga mata na tumagos sa isang labi at iniwan itong mas maayos. Dumapo ang tingin niya sa pendant. Kinuyom niya ang kanyang panga. Isang maliit na galaw na may malalaking kahihinatnan. Manatili ka malapit sa akin, sabi niya. Hindi niya inalok ang kanyang kamay at hindi ko ito hiniling. Ngunit nang dumating ang unang alon ng mga kamera at ginawa ko ang sinabi niya at pinisil ang kanyang pulso ng 2 beses, ikiniling niya ang kanyang katawan sa harap ng akin at ang mga tao ay umatras nang may hindi nakikitang autoridad ng isang alon. Naglakad kami sa isang bulwagan ng mga orkidyas at salamin at mga taong alam kung saan ang magandang ilaw. Ang bulwagan ay puno ng salamin at kumpiyansa. Sa kabilang dulo, isang piano ng konsyerto ang nakapatong sa entablado na parang trono na may mga susi. Nakikipag-usap si Cassandra sa isang financier na may mukhang bagong granito. Nakapusod ang kanyang buhok sa paraang pinaparusahan ang anumang hair clip na naglakas loob na dumulas. Nakita niya kami at isang ngiti na hindi ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Sa kanyang damit na eksaktong kulay rosas ng pantalon ng ballet, mukha siyang hindi isang babae kundi isang hatol. Marco, sabi niya habang dumudulas pasulong. Maria, napakaganda. Nilapat niya ang hangin malapit sa aking pisngi nang may kilos na hindi nag-abalang magkunwari. Napakalaki ng aming karangalan. Mayroon akong perpektong mesa para sa inyo at isang sorpresa na makikita ninyo. Nakakapagpaliwanag, Cassandra, sabi ni Marco. Hindi siya yumuko upang halikan ang kanyang pisngi. Hindi siya lumihis. Nahanap ng kanyang kamay ang aking likod. Hindi malumanay, hindi bastos, basta hindi mapapasubalian. Maria ay hindi nakatayo. Siya ay nakaupo at umiinom ng tubig. Dalhin ng tubig. Isang bagay sa kanyang mga mata ang lumubog, pagkatapos ay lumambot. Siyempre, dapat nating protektahan ang mahalagang karga. Hinayaan niya ang huling 2 salita na humawak ng kutsilyo at pagkatapos ay ngumiti ng mas malapad sa paraan ng pagbukas ng pinto bago ka makapagpasya kung kakatok. Mag-enjoy. Malapit na ako sa entablado. Dumating kami sa mesa. Mga lalaking may nagniningning na relo, mga babaeng may nagniningning na balikat. Ang mga banner ng kawanggawa ay lumilipad sa mga gilid ng silid na parang mga handang multo. Ang tema ngayong gabi ay ang edukasyon sa sining para sa mga bata, ang kaharian ni Cassandra. Uminom ako ng tubig at nakita ang hugis ng bitag bago pa ito ibulong ng sanggol. Susubukan niyang ipaalala sa silid ang nakaraan na hindi nila naranasan. Ipaparamdam niya sa iyo na ikaw ay isang magnanakaw na nagnanakaw ng pagmamahal at isang hinaharap na nagnanakaw ng musika. Hindi mo siya kayang talunin sa piano. Kailangan mong baguhin ang ibig sabihin ng musika. Lumambot ang mga ilaw at ang silid ay humarap sa entablado. Umupo si Cassandra sa piano na parang siya ang nag-imbento nito. Ang unang piyesa ay isang mabagal na pagbisita na nagpaupo sa mga tao ng mas tuwid. Sabi niya, ipapamukha ko sa iyo na magnanakaw ka. Ipapaisip ko sa iyo ang taglamig. Ang pangalawa ay isang bagyo na humampas sa mga ilaw bitin. Ang pangatlo ay napakalambot na namatay ang mga bulong bago pa ito mabuo.
Siya ang kwento at ang instrumento ng sabay-sabay. Nagtapos ito sa napakagandang marupok na katahimikan na mahal at kinatatakutan ng bawat artista. Pagkatapos ay bumuhos ang palakpakan na parang ulan. Tumayo siya at kinuha ang mikropono. Ang kanyang boses ay isang kampana na mas malambing kaysa sa kanyang mga mata. Salamat sa iyong pagkabukas palad. Ngayong gabi, bukod sa musika, mayroon kaming isang espesyal na pag-uusap tungkol sa pamana at responsibilidad. Gusto kong imbitahin ang isang natatanging bisita sa entablado. Maria, sasama ka ba sa akin? Nagsimulang tumayo si Marco. Hinawakan ko ang kanyang manggas. Hayaan mo ako, mahina akong sabi. Tinitigan niya ako sa loob ng isang pintig na parang tatlo. Pagkatapos ay umupo siya, ngunit ang kanyang tingin ay sumunog sa isang landas, patungo sa hagdanan at hindi kumurap. Naglakad ako ng dahan-dahan, hindi marupok, hindi matapang, basta maingat lang. Sa entablado, ang piano ay amoy barnis at mahabang pagpupunyagi. Itinuro ni Cassandra ang isang mataas na bangkito. Gusto kong imbitahin ang isang natatanging bisita sa tabi ng instrumento. Pagkatapos ay hinarap niya ang silid na may ngiti na nagpaimbestiga sa mga tao na malapit na silang matuto ng isang bagay na interesante tungkol sa kanilang sarili. Marami sa inyo ang nakabasa ng mga pangulo ng balita, mahina niyang sabi. Maaari silang maging napakabagsik. Ngayong gabi, maaari nating ipagtabi ang ingay at talakayin kung ano ang ibig sabihin ng pagsali sa isang lumang pamilya na may mga bagong inaasahan. Maria, inaasahan mo ba ang susunod na Sai Gomez? Napakabigat siguro niyan. Pag-usapan mo ang iyong mga halaga. Napakatahimik ng silid. Umaasa siyang sasabihin sa kanya kung ano ang tunog ng kabutihan. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking hita. Ang pendant ay nakapatong doon na parang isang pangako na hindi ko ginawa, ngunit maaaring kailangan kong tuparin. Pakiramdam ko ay isang responsibilidad, sabi ko. Hindi ako galing sa mundo ng mga bulwagan ng konsierto. Galing ako sa mundo kung saan ang karamihan sa mga pagtatanghal ay nangyayari sa mga mesa ng kusina pagkatapos ng mahabang shift. Natutunan ko kung ano ang ibig sabihin ng maging maingat sa atensyon ng ibang tao. Natututo rin ako kung paano magdala ng bata nang hindi nagiging isang palabas. Ang pamilyang ito ay hindi na nangangailangan ng ingay, kailangan ito ng katatagan. Kung papayagan akong maglingkod dito, gagawin ko ito sa tahimik na paraan. Kalusugan bago ang mga pangulo ng balita. Nutrisyon bago ang buhay gabi. Pakikinig bago ang pangangaral. Isang maliit na alon ng sorpresa ang gumalaw sa mga unang hanay. Naramdaman ko ang tingin ni Marco mula sa kabilang panig ng silid na parang init sa salamin. Bumaba ang pilikmata ni Cassandra pagkatapos ay umangat. Inaasahan niya ang pagtatanggol sa sarili. Inaasahan niya ang sama ng loob. Ang hindi niya inaasahan ay isang silid na hindi makahanap ng anggulo sa akin. Bahagyang umikot si Cassandra at nag-snap ng kanyang mga daliri. Isang miyembro ng tauhan ang nagdala ng isang sobre. Inilagay niya ito sa piano ng bahagyang hawak. Halos may pagmamahal. At ano naman ang tungkol sa katotohanan? Tanong niya na ang tono ay velvet at bakal. Sasabihin mo bang mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa panlabas na anyo? Palagi. Sabi ko, kung gayon, marahil ay matutulungan mo kaming maunawaan ito. Binuksan niya ang sobre at kumuha ng makintab na mga larawan. Kumislap ang mga ito sa ilalim ng ilaw. Ang mga screen ng hotel sa likod namin ay lumiwanag na may pag-broadcast. Lumabas ang mga imahe sa sulok na pinalaki. Ang pasukan ng isang klinika. Ang aking profile isang buwan na ang nakakaraan. Isang kamay sa aking bibig na para bang pinipigilan ng aking almusal na bumalik sa liwanag ng araw ng 2 beses. Isang pangulo ng balita mula sa isang pahina ng chismis na nagpapahiwatig na nakita ako sa isang pasilidad na kilala sa pagwawakas ng pagbubuntis. Isang petsa, isang oras at petsa, isang anino na maaaring isang lalaki na may sombrero. Sabay-sabay na huminga ang silid na parang iisang nilalang. Hinayaan ni Cassandra na patunayan ng katahimikan ang kanyang kalupitan. Nagsasalita ka ng katatagan, mahina niyang sabi. Ngunit matatag ka ba noon? Hindi bumulong ang sanggol. Hindi bumuntong hininga ang sanggol. Sinabi ng sanggol sa isang direkta at malinaw na boses na parang pababa. Huwag mong itanggi, muling balangkasin.
Ipagawa mo sa silid na sisihin ang tanong, hindi ang sagot. Tumayo ako mula sa bangkito upang ang aking mga paa ay nasa entablado at hindi nakalawit sa mga kahihinatnan. Tinitigan ko ang larawan sa screen nang may parehong konsentrasyon na ginamit ko sa rice paper. Pagkatapos ay tumingin ako sa madla. Nang umagang iyon, nagsuka ako ng dugo, sabi ko, takot ako. Ang pasilidad sa kalye na iyon ay nagho-host ng 3 klinika. Ang isa ay nakatutok sa hematolohiya ng ina. Doon ako naghihintay ang aking doktor. Nais ko sana na pinili namin ang silangang pasukan dahil ang kanluran ay may mas magandang tolda, ngunit hindi kami. Dapat ay nagdala ako ng panyo. Ang hangin ay malupit. Ayaw kong himatayin sa bangketa. Iyan ang buong kwento. Hinayaan ko itong huminga. Hindi ko pinuno ang katahimikan ng galit. Nagsimulang magtuwid ang silid dahil wala akong ibinigay na malagkit na pwedeng kapitan. Ang mga taong gusto ng iskandalo ay kumunot ang noo sa pagkadismaya. Ang mga taong gusto ng dahilan upang magtiwala sa akin ay natagpuan itong handa. Isang lalaki sa ika-4 na hilera ang tumango. Minsan sa likuran, isang babae ang humawak sa kanyang tiyan na parang alaala. Ngumiti si Cassandra ng walang ngipin. Napakaginhawa namang kwento, bulong niya. Marahil ay may makapagpapatunay sa kwentong ito ng hematolohiya ng ina. Lahat tayo ay makakatulog ng mas mahusay. At noon, bumukas ang mga pinto ng bulwagan at pumasok si Doña Alingnena ng walang pagmamadali na napapalibutan ng uri ng katahimikan na tanging ang lumang kapangyarihan lang ang kayang ibigay. Hindi siya umakyat sa entablado. Hindi niya kailangan ng entablado. Itinaas niya ang isang kamay at isa sa kanyang mga tauhan ang naglagay ng maliit na folder sa palad ng tagapag-ayos ng kaganapan. Nagbasa ang tagapag-ayos, pagkatapos ay bumulong kay Cassandra na hindi namutla dahil hindi niya pinayagan ang kanyang balat na sumunod sa anumang hindi niya iniutos. Dumating ang beripikasyon, sabi ni Doña Alingnena nang may bahagyang pagkairita sa dulo ng kanyang boses. Hindi kami magpapakita ng personal na medikal na dokumento. May isang sandali kung saan maaaring pinili ni Cassandra ang pagiging mahinahon. Hindi niya ginawa. Pinili niya ang isang nota na nakakasilaw sa maraming tao. Sa loob ng maraming taon, lumipad siya patungo sa piano na handa ang mga kamay na simulan ang huling pagtugtog, ang piyesa na magpapahintulad sa mga puso na piliin siya dahil ang kanyang tunog ay parang kapatawaran. Umatras ako mula sa bangko. Hindi, sabi ng sanggol. Huwag mong hayaan siyang magpasya kung ano ang mangyayari sa gabi. Kailangan mo ng ibang tunog. Bumaling ako sa tagapag-ayos. Pwede bang humiram ng mikropono saglit? Tanong ko. Hindi ko babastusin ang musika. Nais kong gumawa ng isang pangako. Ang pera ay tunog din. Mga silid na tulad nito ang nagsasalita nito bilang isang unang wika. Ang tagapag-ayos na nakaligtas sa 3 mayor at 5 eskandalo at isang basag na ilaw bitin ay tumango. Kinuha ko ang mikropono. Bago pa lang ako sa mga gala, sabi ko, patawarin ninyo ako kung gagawin ko ito ng pahirapan. Nais kong magbigay sa paraan na inis ang mga taga-tuos. Mangyaring maging mapagpasensya sa akin. Pupondohan ko ang mga ari-arian ng gobyerno at seguridad panlipunan. Ako ay miyembro ng isang lokal na kawanggawa, kaya malinaw kung ano ang nangyayari at kung ano ang bukas at kung ano ang hindi. Marami sa mga instrumentong ipinakita ko sa mga tao ay naibigay sa komunidad at mayroong higit sa 100 instrumento sa komunidad bawat taon para sa mga estudyante na hindi kayang bayaran ang mga ito. Ngunit may isang kondisyon, walang pangalan sa mga plaka. Ang mga instrumento ay hindi dapat magkaroon ng aking pangalan o anumang pangalan. Dapat silang pag-aari ng mga silid-aralan tulad ng mga upuan. Anonymous, ordinaryo, mahalaga. Nagbago ang silid. Ang mga tagapagbigay na nabuhay para sa mga karapatan sa pangalan ay tila sandaling naguluhan pagkatapos ay nabighani sa kabila ng kanilang sarili. Unang pumalakpak ang mga guro sa murang upuan. Sumunod ang iba. Pagkatapos ay dumami sila tulad ng nangyari sa kanila ng gabing iyon. Kinakailangan sila para sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hindi nila alam na hindi mangyayari ang mga instrumento. Kapag ang isang buto ay nakakita ng bitak sa isang bangketa at nagpasya na hindi sasabihin sa kanila kung saan sila pwedeng umugat,
Ibinaba ko ang mikropono. Umupo si Cassandra sa piano. Nang hindi ito hinahawakan, ang kanyang mga kamay ay lumulutang na parang isang mas mahusay na ideya ang maaaring dumating kung bibigyan niya ng tamang anino. Hindi ito dumating, nagsimula. Ngunit ang piyesa ay ngayon, isang sagot sa isang tanong na walang nagtatanong. Sa kalagitnaan, ang mga ilaw sa likod ng silid ay nanginginig na parang humihinga ng masama ang gusali. Isang mikropono sa kung saan ay sumirit, isang serbidor ang nadapa, isang baso ng alak ang umikot at bumagsak. Ang kaliwang kamay ni Cassandra ay dumulas ng bahagya at ang pinakamaliit na pagkakamali ng uri na tanging ang unang hanay lamang ang makakapansin ay tumusok sa hangin na parang tinik. Bumawi siya dahil palagi siyang bumabawi, ngunit ang depekto ay umiiral at naramdaman ito ng silid at inimbak ito bilang isang tsismis na nagiging katotohanan. Dahil sapat na ang mga tao ang nangangailangan nito kapag natapos ang programa. Isang linya ng mamamahayag ang nabuo na parang ilog na inorganisa ng mga pisi ng velvet. Inilayo ako ni Marco mula doon at dinala ako sa isang mas tahimik na pasilyo na nilagyan ng mga larawan ng Maynila nang ang lahat ay ladrilyo at ginto. Tinitigan niya ako sa paraan ng pagtingin ng mga lalaki pababa kapag napakaraming bagay ang iniisip ng sabay-sabay upang piliin ang pinakaligtas. Nakahawak ka niyan, sabi niya. Sinabi ko ang totoo, sagot ko. Gumawa siya ng tunog na maaaring pagpapatawa kung sakaling pinapakain niya ang bahaging iyon ng kanyang sarili. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. At alam mo iyan, hindi ako nagsalita. Ang katahimikan ay isang kasangkapan. Natutunan ko iyan kay Doña Aling Nena at sa gutom at sa mga gabing hindi nagpoprotekta ang ingay sa sinuman. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang pendant, ang pinakamagaan na kislap ng dulo ng daliri na parang upang makita kung ito ay mawawala sa ilalim ng presyon. Hindi ibinibigay ng lola ito sa mga tao nang hindi sinasadya. Alam ko, pinag-aralan niya ako ng matagal. Pagkatapos ay ginawa niya ang hindi ko inaasahan na gagawin niya ng ganito kaaga. Lumapit siya, hindi para possessive kundi sa pinakasimpleng kasunduan. Dumapo ang kanyang kamay sa likod ng aking leeg, hindi mabigat o magaan, isang pagdampi na nagsasabing, nakikita ko ang iyong hugis, at hindi ako nagkukunwari na hindi ko ito nakikita. Pagkatapos ay binali ng isang boses ang sandali na parang salamin. Napakagaling ninyong dalawa, sabi ni Cassandra. At ang salitang iyon ay walang paghanga. Nakatayo kayo sa isang pasilyo at nagsusulat ng pangulo ng balita gamit ang inyong mga katawan habang naghihintay ang lungsod upang makita kung seryoso kayo sa anumang sinasabi ni Marco. Tinugtog ko ang buong programang iyon na ang puso ko ay kumakabog na parang isang nahuling ibon at hindi mo nagawang tumingin. Umikot siya. Maganda ang pagtugtog mo, sabi niya. Tama ang mga salita. Ang tono ay hindi regalo. Tiningnan niya ang pendant at may isang bagay na tumagos sa kanyang pagtitimpi sa wakas. Hindi ka pwedeng maging seryoso. Suot niya iyan at hinahayaan mong mangyari. Nauunawaan mo ba ang sinasabi niyan tungkol sa akin, sa atin? Hindi gumalaw ang ekspresyon ni Marco, ngunit nawala ang huling bahagi ng kanyang init sa kanyang boses. Walang tayo na iinsultuhin. Si Cassandra ay isang kalupitan at siya ay isang tagapagligtas, pareho sa isang pagkakataon. Nagniningning ang kanyang mga mata. Sa isang pintig, nakita ko ang babae sa ilalim ng yelo, ang nagtrabaho hanggang sa manginig ang kanyang mga buto para masabi ng mga tao ang kanyang pangalan. Pagkatapos, nagyelo muli ang ibabaw. Hindi pa tapos ito, sabi niya sa akin. Wala kang ideya kung gaano kapatalim ang entablado kapag patay na ang mga ilaw. Umalis siya sa isang sulyap ng maputlang seda at perpektong postura. Mas malamig ang pakiramdam ng pasilyo nang umalis siya. Sa paglalakbay pabalik sa Tagaytay, hindi ako nagsalita. Hindi rin nagsalita si Marco. Lumabo ang syudad at naging madilim at pribado ang kotse. Tinitigan ko ang kanyang refleksyon sa salamin. Tinitigan niya ang kalsada na parabang may inaamin. Dapat kang matulog ngayong gabi, sabi niya sa wakas. Bukas, makikipagkita tayo kay Dra. Roxas, sa 9. Gusto ko ng malinaw na plano. Sawang-sawa na ako sa pagkabigla. Opo, sabi ko, magiging handa ako. Sa ancestral home, iniwan ng mga tauhan ng bahay
ang chamomile sa isang tray, at inihanda ang kama na may malinis na sulok ng isang kuwartel ng militar. Umupo ako sa gilid ng kutson at niluwagan ang aking mga kamay. Nahawakan ang pendant sa tupi ng aking damit at pagkatapos ay dumulas ng malaya na parang alam nito kung kailan humawak at kailan bumitaw. Magaling, sabi ng sanggol. Ang tono ay halos nasisiyahan. Binago mo ang tunog ng silid. Gumawa ka ng isang pangako ng walang plaka. Iginagalang iyan ng matriarka. Pagod na ako, bulong ko. Alam ko, sabi ng sanggol. Hindi pa tayo tapos. Nagising ako sa tunog ng kotse sa graba na hindi pa pag-aari ng sinuman sa aking mundo. Ang orasan ay 3:14. Ang mga puno sa labas ay suot ang hangin na parang isang pagtatalo. Nagsuot ako ng banyo at gumalaw ng maingat sa madilim na pasilyo. Ang pendant ay nakasabit sa aking leeg na parang isang kompas na tanging pasulong lang ang alam. Sa harap ng pinto, sa ilalim ng ilaw ng beranda, isang maliit na itim na sobre ang nakapatong sa pintuan. Wala itong selyo o nagpadala, tanging ang aking pangalan at isang kamay na hindi kailanman nanginginig sa kanyang buhay. Hindi ko ito binuksan doon. Dinala ko ito sa silid aklatan at binuksan ng isang ilaw at pagkatapos ay isa pa hanggang sa ang silid ay tila ang dahilan. Sa loob, isang solong papel, walang header, walang salita ng banta. Tanging isang set ng mga resulta ng laboratorio mula sa isang pribadong klinika at isang tala na nakalimbag sa ibaba na parang isang hatol na isinulat ng isang makina, pagkakataon ng pagkaama. 0%, pangkasaysayang tala. Si Sai Gomez ay nagkaroon ng pansamantalang kawalan ng kakayahang magkaanak matapos ang isang pinsala sa edad na 19. Ang prognosis na naitala noon, malamang na hindi makabuntis nang walang interbensyon. Sa isang mahabang sandali, ang silid ay naging kasukat ng aking mga baga. Hindi nagsalita ang sanggol. Inilagay ko ang papel sa mesa nang maingat. Sa paraan ng paglalagay mo ng mainit na kawali sa isang suportang kawali upang hindi masunog ang kahoy. Sino ang gumawa nito? Tanong ko sa gabi na walang katibayan, ngunit mayroon pa ring lahat ng sikreto. Sino ang nag-iisip na ito ang magpapalaya sa akin? Sa wakas ay nagsalita ang sanggol, mapagpasensya at walang awa. Huwag pagtalunan ang matematika sa isang madilim na silid. Dalhin mo ito sa umaga, dalhin mo sa doktor. Dalhin mo sa lalaki na ang kontrol ay ang kulungan na ginawa niya para sa kanyang takot. Susubukan niyang gawing sandata ang mga numero. Gagawin mo silang isang pagsubok na kailangan niyang ipasa. Humiga ako sa kama nang hindi natutulog. Ang bukang liwayway ay kumalat sa mga hardin na parang isang manipis na kumot. Nakasuot na ako nang naghihintay ang kotse sa daanan bandang 80:45. Kumatok si Marco ng isang beses at pumasok nang hindi hinihintay ang aking sagot dahil ganito siya. Nakita ng kanyang mga mata ang aking mukha at alam niyang hindi niya alam kung ano, ngunit alam niya. Anong nangyari? Tanong niya. Inabot ko sa kanya ang sobre. Hindi siya umupo. Nagbasa siya. At ang unang ekspresyon na lumitaw sa kanyang mukha ay hindi galit, kundi isang uri ng pigil na sakit na tila masyadong hilaw upang makita sa liwanag ng araw. Pagkatapos ay bumalik ang mga pader at umakyat ang panga at ang boses ay naging parang isang panaginip. May sumusubok na tapusin ito, sabi niya ng tuwiran. Hindi nila gagawin. Pupunta tayo ngayon kay Dra. Roxas, sabi ko. Kay Dra. Roxas, kumpirma niya. Hawak niya ang papel sa pagitan ng dalawang daliri na parang makakagat o makakasunog. Pagkatapos ay itiniklop niya ito ng isang beses na may mekanikal na pagiging malinis ng isang lalaki na nagbabalik ng apoy. Sa kotse, pinanatili ko ang parehong kamay sa aking tiyan. Napakatahimik ng sanggol sa paraan ng pagiging tahimik ng mga tao kapag tumama ang eroplano sa kaguluhan ng hangin at bigla nilang naalala na mahal nila ang mabuhay sa labas. Tumindig ang lungsod upang salubungin kami ng walang pakialam at malaki nang pumasok kami sa klinika ni Dra. Roxas ay sumilay sa mukha ni Marco at pagkatapos ay sa akin at ipinadala ang nurse para sa kape. Sa halip na mga porma, umupo kami. Hindi siya nagtanong ng walang kabuluhan. Iniutos niya ang tanging mahahalagang bagay kapag ang takot ay nagkukubli bilang datos, dugo, mga imahe, isang scanner, isang talaan ng oras.
Nagsalita siya sa mga pagkakasunod-sunod at katotohanan na may mabait na kamay. Ang silid ng ultrasound ay isang maliit na planeta. Malamig ang gel, kumikislap ang screen. Nakatayo si Marco sa tabi ng aking balikat at gumalaw ang kalamnan ng kanyang pisngi nang luminaw ang imahe. Ang batang ito sa screen ay hindi isang chismis. Ang tibok ng pusong ito ay hindi isang negosasyon. Nakinig ang doktora sa silid. Nakinig kasama nito. Naroon ang pinakamatapang na tunog, isang tambol na mabilis at matulin. Inimprenta ni Dra. Roxas ang guhi at ikinabit ito sa isang folder. Pagkatapos ay bumaling siya kay Marco na may boses na maaaring isang hukuman at isang awiting pampatulog ng sabay-sabay. Kung payag ka, maaari nating isagawa ang isang hindi nangingialam na pagsusuri ng pagkaama gamit ang mga sample ng ina at ama. Ligtas ito para sa sanggol. Lubos na maaasahan ang resulta. Babalik ito sa lalong madaling panahon. Hindi ako naglalaro ng hula-hula sa mga pamilya. Hindi namin pinangangasiwaan ang takot sa tsismis. Pinangangasiwaan namin ito sa katotohanan. Hindi na yelo ang mga mata ni Marco. Sila ay isang bagay na mas mapanganib dahil may basag na tumatakbo sa kanila. At ang mga lalaking tulad niya ay nagbabasag ng mga barko sa pamamagitan ng basag kung tumanggi silang aminin na umiiral ito. Gawin mo, sabi niya. Ngayon. Tumango si Dra, Roxas, at lumabas upang ayusin ang kailangan niya. Mahina ang pagsara ng pinto. Ang silid ay umalingaw-ngaw sa mga makina at ilaw. Tumingin sa akin si Marco. Talagang tiningnan niya ako. At ang kontrol na laging nakaupo na parang korona sa kanyang ulo ay dumulas sa isang tabi. Kung totoo ang papel na iyan, nagsisimula ito at humihinto. At pagkatapos ay sumusubok muli sa ibang pangungusap dahil ang una ay hindi maiisip. Kung hindi totoo, tatapusin ko ang nagpadala nito. Kung hindi totoo, malalaman natin, sabi ko. At kung totoo, malalaman din natin kung ano ang kailangang baguhin upang ang batang ito ay hindi isilang sa isang digmaan. Gumalaw ang kanyang bibig sa isang anino ng ngiti na hindi mabait o malupit. Palagi kang nagsasalita na parang nanay ka na. Ako nga, sabi ko. Bawat oras ngayon. Ako nga. Bumalik ang nurse na may maliliit na vial at tahimik na boses. Mabilis ang pagkuha ng dugo. Maawain ang papel. Lumabas kami ng klinika na may koton sa aming mga braso at ang lungsod ay nakadikit sa mga bintana na parang isang manonood nakikipagsapalaran sa maling kabayo ng madalas upang manatiling tao. Pagbalik sa ancestral home, lumakad ako sa silid aklatan at inilagay ang sobre sa mesa sa tabi ng karakter ng pasensya na isinulat ko kahapon. Naramdaman ko ang hugis ng kabanata tren na dumarating na parang panahon sa loob ko. Huminga ang sanggol sa labas. Isang lawin ang umikot sa damuhan sa isang malinis na arko na nagpaparamdam sa anumang iba pang linya na magulo. Darating muli ang gabi. Susubukan ng balita na ituwid ang sarili. Patalasin ni Cassandra ang entablado hanggang sa makakahiwa ito. Maghihintay si Doña Alingnena nang hindi gumagalaw na kanyang sariling uri ng paggalaw. Maglalakad-lakad pa rin si Marco sa kanyang kontrol at aalamin kung saan nagsisimula ang mga rehas. At gagawin ko ang nakapagligtas na sa aking buhay. Tatanggihan kong gampanan ang laban na sinanay ng aking mga kaaway para sa akin. Isang beses na nag-vibrate ang telepono sa mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. 3 salita na walang bantas at walang paghingi ng tawad. Tapos ka na. Hinawakan ko ang pendant, inisip ang chessboard at isinulat ang aking sagot na parang isa pang sining ng pagpinta. Tingnan natin, hindi dumating ang mga resulta na may trumpeta o dramatikong mensahero na nakasuot ng trench coat. Dumating ang mga ito sa isang email mula kay Dra. Roxas na may linya ng paksa na napaka-ordinaryo na itinatago nito kung gaano karaming kinabukasan ang dala nito. Available na ang mga resulta nang hindi nangingialam na pagsusuri ng pagkaama bago ang kapanganakan, mangyaring suriin kasama si Marco. Nasa tabi ko siya sa mesa ng silid aklatan kung saan ang karakter ng pasensya kahapon ay tuyo na sa isang matatag na itim. Hindi siya umupo. Hindi niya tinanggal ang kanyang jacket. Tahimik niyang binasa habang binibilang ng lumang orasan ang gastos ng paghinga, pagkakataon ng pagkaama na naaayon sa biological na ama. Binasa niya muli ang pangungusap
na para bang ang pangalawang pagbasa ay maaaring magbunyag ng isang panloloko. Pagkatapos ay inilapag niya ang printout ng maingat na parang isang baso na ayaw niyang mabasag. May nagpadala sa iyo ng kabaligtaran, sabi niya. Opo, bakit sa iyo muna ipinadala at hindi sa akin? Dahil ako ang mas malambot na pader. Sabi ko, ikaw ay gumaganti. Umaasa silang tatakas ako. Tiningnan niya ang nakatiklop na sobre sa mesa. Kumibot ang kanyang panga at sinubukang bumangon ang lumang ugali ng galit. Hindi ito umabot sa gilid. Nahuli niya ito at pinigilan. At mas nakakatakot iyan kaysa sa sumigaw siya. Malalaman natin kung sino ang gumawa nito, sabi niya. Pagkatapos ay huminto at nagsimulang muli. Isang bihira at matapat na pag-restart. Hindi ngayon. Ngayon ay uupo ako at susubukan kong maging isang tao sa halip na isang hatol, parang isang gawa ng digmaan laban sa kanyang sariling mga refleksyon. Nagsalita ang sanggol sa pare-parehong tono na paulit-ulit na nagligtas sa amin. Magaling. Ang mga lalaking nagwawagayway lang ng martilyo ay nagkakamali sa bawat sandali bilang isang pako. Hayaan mo siyang matutong humawak ng tasa. Iniprint ko ang email at inilagay sa isang simpleng folder, walang tagumpay, walang talumpati. Tumawag si Dra. Roxas para mag-schedule ng sumunod na konsultasyon. Ang kanyang boses ay kabaligtaran ng telebisyon. Gusto ko kayong makita sa loob ng 2 araw. Pag-uusapan natin ang nutrisyon, pahinga, at isang plano para sa ikatlong trimestre. Ang iyong indikasyon ng stress ay bumubuti. Magpatuloy sa paglalakad sa hapon. Magpatuloy sa pagkain sa oras. Iwasan ang ingay ng ibang tao sa iyong dugo. Sinabi niya ito na parang nagsusulat ng isang simpleng reseta na nagpakain sa 1,000 pamilya. Pagkatapos ng pagbiti ng telepono, naging napakatahimik ng bahay sa labas. Bumukas ang araw sa damuhan ng maayos na piraso. Ang mga tauhan ay gumagalaw sa kusina na parang isang mahusay na itinuro na sayaw. Kumain ako ng toast at sabaw at kalahating peras. Natulog ako sa hapon nang hiningi ng aking katawan ng 2 beses. Inabot ko upang sagutin ang aking telepono sa isang pangulo ng balita ng 2 beses. Hinayaan ko itong tumunog sa bahagi ng mundo na kayang mabuhay nang wala ako. Para sa ilang oras, dinala ni Doña Aling Nena ang vintage green Mercedes-Benz nang hindi tinatawagan. Pumasok siya na parang katapusan ng isang lumang kanta. Ang pendant sa aking lalamunan ay uminit na parang kinikilala siya. Inupuan niya ang upuan sa harap ko at naghintay hanggang sa magpasya ang silid na pareho kami. Iulat, sabi niya. Inabot ko ang folder. Binasa niya ang tunay na resulta, tiningnan ang peke. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit ang hangin sa paligid niya ay lumalabas na parang isang silid bago ang isang bagyo. Hindi mo kailangan sabihin sa akin kung ano ang ibig sabihin nito, sabi niya. Ngunit sasabihin ko sa iyo pa rin. Dahil ang pag-uulit ay nagtatayo ng kalamnan. Dala mo ang aking apo sa tuhod. Isa kang matanda na may mga karapatan. Hindi ka hahabulin. Hindi ka kakasuhan. Hindi ka mapipilitang lumaban para sa iyong lugar sa aming mesa. Sa ingay kung maaari mo itong makuha sa pag-uugali. Mas mahusay kang nagtrabaho kaysa sa mga taong isinilang sa ilalim ng mga bubong na ito. Lumunok ako ng init na umaakyat sa aking lalamunan at pinanatili kong matatag ang aking mga mata. Inilagay niya ang peking liham sa mesa at tinapik ng isang beses gamit ang isang guwantes na daliri. Naikonsidera mo na ba kung sino ang pipili ng pagkakamaling ito bilang sandata? Si Cassandra, sabi ko. O kaya'y isang taong naniniwala na ang pagpapahina sa akin ay magbabalik sa kanya sa sentro ng iyong bahay. May mga kuko si Cassandra, sabi ni Doña Aling Nena. Ngunit ang mga kuko ay hindi sapat para hawakan ang pamilyang ito. Ang aking apo ay may mga kaaway na gumagamit ng mga kambal na tumutugma sa kanilang ngipin. Hahayaan ko ang aking mga tao na hilahin ang hibla. Habang ginagawa nila, gagawin mo ang kabaligtaran ng takot. Mabubuhay ka. Bukas ay dadalhin ko ang komadrona na nag-alaga sa 3 Sai Gomez heirs at tumanggi sa isang karangalan dahil hindi niya gusto ang mga pin malapit sa kanyang lalamunan. Tumayo siya sa pinto, huminto at hindi lumingo. Kapaki-pakinabang ang aking apo. Hindi pa siya mabuti. Natututo siya. Panatilihing maikli ang mga aralin at mahaba ang mga kahihinatnan. Nang umalis siya,
Umunat ang sanggol na parang pusa. Gusto ka niya, sabi ng sanggol. Halos nakakatawa. Mahilig siya sa kapakinabangan. Naging higit pa siya sa kapakipakinabang. Naging matigas ang ulo siya sa tamang direksyon. Natulog ako ng maaga at napanaginipan ko ang isang board ng chess kung saan ang mga piyesa ay mga kutsara sa kusina at fountain pen at malinis na kamiseta na nakatupil sa mga drawer. Nang magising ako, ang bahay ay amoy cinnamon at isang taglamig na hindi nakakasakit. Bumalik si Doña Aling Nena sa tanghali kasama ang komadrona, isang maliit na babae na tinatawag na Aling Elena, na ang mga kamay ay tila ang sagot sa hindi kinakailangang takot. Sinuri niya ang aking dibdib, likod, tiyan, dinidiinan dito at doon, at tumango na parang ang katawan ay isang liham na nabasa na niya dati. Sabi niya, ang mga pagtulog ay hindi kasalanan. Matututo ang mundo na maghintay habang lumalaki ang isang bata. Lumabas si Marco habang paalis sila. Nakatayo siya sa pinto na nakatupi ang manggas, walang kurbata, hubad ang mga mata. Pinagmasdan ni Aling Elena siya na parang lawin na sumusukat ng hangin at pagkatapos ay nagpasya na sapat na siya. Inilagay niya ang isang schedule sa kanyang kamay, isa na gawa sa papel, hindi isang shared calendar. Ipinipilit ng papel ang pagpapakumbaba. Sa itaas, nakasulat ang 3 bagay, pagkain sa oras, tipanan sa oras, masamang balita pagkatapos ng pagkain. Tiningnan niya ang listahan na parang isang lalaki na natuklasan ang isang bansa na may mga kalsada pagkatapos ng kanilang pag-alis. Nanatili si Marco sa pinto na parang kailangan niya ng pahintulot upang pumasok sa isang silid na hindi pag-aari ng isang kasunduan. Hindi ka mukhang takot, sabi niya. Takot ako, sagot ko. Abala rin ako. Ano ang ginagawa mo? Nagsisimula. Pumasok siya at umupo sa upuan kung saan umupo ang kanyang lola. Inilagay niya ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod at pinag-ugnay ang kanyang mga daliri. Matagal siyang tahimik. Nang magsalita siya, nawala ang corporate na tikas ng kanyang boses. Parang boses ng isang taong nakatagpo ng higit sa gusto niya. 19 ako nang sabihin sa akin ng doktor na maaaring hindi ako magkaanak, sabi niya. Nangyari iyon pagkatapos ng isang aksidente sa tubig. Hindi ko sinabi sa sinuman dahil inakala kong ang katahimikan ay magpapaliit nito. Hindi. Ito ay naging uri ng katahimikan na lumilikha ng iba pang katahimikan. Hindi ko namalayan kung gaano kalaki ang bahagi ng aking sarili na binuo sa ideya na hindi ako magkakaroon ng ilang uri ng kinabukasan. Nagparamdam ito sa akin ng pag-iingat sa paraan na tila kontrol. Nagparamdam ito sa akin ng kalupitan sa paraan na tila pag-iingat. Nang sabihin mo sa akin na buntis ka, ang una kong emosyon ay hindi kagalakan, kundi kawalan ng paniniwala na may baluti. Matagal na akong naging maling uri ng lalaki. Nakinig ang sanggol ng may tahimik na atensyon ng isang hukom na gusto ang mga kwento ng rehabilitasyon. Magaling, sabi ng sanggol. Nahanap ko na ang lupa. Minsan ang pag-amin ay hindi pinto, kundi bintana. Pinanatili kong pareho ang aking boses. Narito na tayo ngayon, sabi ko. Ang iba pa ay isang museo. Maari nating bisitahin ito, ngunit hindi natin kailangang manirahan doon. Huminga siya, at may isang bagay sa kanya, ang nag-click sa lugar. Hindi na mas malambot, basta totoo lang. Gusto kong maging ligtas ka, sabi niya. Gusto kong maging ligtas ang bata. Gusto kong suportahan ng hindi nagdidikta. Sabihin mo sa akin kung ano ang hitsura nito. Ganito ang hitsura niyan, sabi ko. Hindi mo ginagamit ang pera bilang sandata. Hindi mo ipinapahayag ang mga desisyon. Itinatago mo ang iyong galit sa labas. Itinatago mo ang silid na may gamot sa loob. Kung kailangan may parusahan, gagawin mo iyon sa ibang pagkakataon. Hindi sa pagitan ko at ng isang basong tubig. Hindi mo ako ipapahamak sa pahayagan ng hindi nagtatanong. Hindi ka gagawa ng mga pangako para sa akin. Hindi ka hahadlang sa pagitan ko at ng pinto, maliban kung ako ay nadadapa. Tumango siya pagkatapos ng bawat linya na parang nagbibilang ng alon hanggang sa kumalma ang dagat. Pagkatapos ay tumayo siya at inabot ang kanyang kamay, hindi para possessive kundi sa pinakasimpleng kasunduan, ang bill ng susunod na araw. Ang mga pahina ng tsismis ay naghanap ng bagong ugat at natuklasan ang ibang iskandalo na pwedeng pagkainin.
Ang pangako ng gala ay naging mga email mula sa mga guro na natutong isulat ang pag-asa bilang isang listahan ng panustos. Ang ancestral home ay hindi na parang museo at mas parang isang bahay. Patuloy kong pinagsanayan ang parehong karakter ng pasensya hanggang sa tuluyan nang nag-apoy ang brush sa aking kamay. Lahat ng iyon ay tumagal ng 6 na tahimik na araw. Sa ika-7, bumalik ang bagyo na nakasuot ng mas magiliw na damit. Dumating ang isang imbitasyon sa isang pribadong tanghalian ng Lupon sa punong himpilan ng Sai Gomez. Ang email ay maikli. Dumadalo ang pamilya. Stratehikong talakayan tungkol sa Legacy Foundation. Optional para kay Maria ngunit tinatanggap. Wala si Cassandra sa listahan na nangangahulugang darating pa rin siya. Ipinakita ko ang sulat sa sanggol. Ang sanggol ay nagkalkal ng dila na parang isang napakaliit na lola. Kailangan kang pumunta, sabi ng sanggol. Ang isang upuan na hindi mo pupunuin ay isang upuan na aagawin ng iba para sa iyo. Nagpadala si Marco ng kotse. Ang gusali kung saan siya nagtrabaho ay parang uri ng bangin na iginuhit ng mga arkitekto kapag nangangarap silang alalahanin ng mga taong kinasusuklaman ang kalat. Sa elevator, ang aming mga refleksyon ay nasa tabi namin na parang mas mahusay na bihis na multo. Tiningnan niya ako ng isang beses lang upang tingnan kung nakakain ako. Sinabi ko na oo at totoo iyon. Ang boardroom ay mahaba at puti at puno ng mga lalaki na naglaan ng 3 dekada sa pag-aaral kung paano sakupin ang mga espasyo nang hindi gumagalaw. Doña Aling Nena ay umupo sa dulo na may tahimik na tapang ng isang bundok. Kinilala niya ako sa isang tango na nagsilbi ring kalasag sa dingding. Sa dingding, isang screen ang nagpapakita ng misyon ng foundation. Ang mga salita ay maganda. Kailangan lang nila ng mga may-ari. Dumating si Cassandra ng 15 minuto nang huli. Dala-dala ang isang violin case na parang sundalo na may dalang bandila. Nakasuot siya ng kulay abong, napakaputla na mukha siyang mamahaling kapatawaran. Umupo siya nang hindi nagtatanong. Pinag-ugnay ang kanyang mga kamay at ngumiti sa silid na parang isang bangko na nagpasya na maging simbahan. Nagsimula tayo sa pag-abot ng mga numero ng foundation, ang pangako ng gala. Binago nito ang ilang pagpapalagay sa Lupon. Nagustuhan nila ang pera na hindi kailangan ang pangalan nilang nakaukit sa marmol. Pinagmukha silang sila ang nag-imbento ng kabutihan dahil kaya nilang itago ito kalahating oras pagkatapos. Isang miyembro ng Lupon na nagngangalang Ginoong Tan ang nagtanong na tila hindi maiiwasan. Dapat nating tugunan ang salaysay ng pahayagan tungkol sa pagkaama. Makakatulong na tapusin ito ng tuluyan. Tiningnan ako ni Doña Aling Nena, hindi si Marco. Handa bang ilathala ang resulta? Hindi. Sabi ko, hindi ito pahayag ng balita, ito ay isang medikal na dokumento. Ikinakalat natin ang mahalaga ng hindi iniaalok ang ating mga ugat bilang patunay. Maglabas ng pahayag na ang pamilya ay nagkakaisa, na sinusuportahan ang aking pangangalaga at ang masamang intensyon ay ipinasa sa mga abogado, pagkatapos ay magpatuloy. Ang bibig ni Marco ay kumuyom, ipinagmamalaki siya, at sinubukan niyang huwag ipakita. Ang mga miyembro ng Lupon ay nagkatinginan at pagkatapos ay kay Doña Aling Nena na tumango. Nang matapos, hindi lang si Cassandra ang umaasa ng ibang uri ng teatro. Sa pagtanggi nito, sinubukan nitong magsimula ng mas maliit. Binuksan niya ang kanyang kaso, hindi ang violin. Ngayong beses, isang folder ang nagpadaan ng isang tumpok ng mga larawan sa salamin. Bawat isa ay nagpapakita sa akin sa silid-aklatan ng ancestral home o sa hardin o sa klinika ni Dra. Roxas, kinunan mula sa malayo na may pagkaakit ng isang tagapasok na tinatawag itong sining. Nagsasalita ka ng privacy, sabi niya. Malumanay, gaya ng dati. Gayunpaman, kilala na ng publiko ang iyong sarili sa pamamagitan lamang ng iyong mga pose dahil hindi nila dapat makita ang trabaho sa likod ng pose. Hindi tiningnan ni Doña Aling Nena ang mga imahe, tiningnan niya ang lente na kumuha ng mga ito, ibig sabihin, ang taong nag-utos na ituro ito. Sino ang nagbayad para sa mga ito? Tanong niya na may bahagyang matamis at pagod ng ngiti. Nababahalang taga-suporta, sabi ni Cassandra, mga taong nag-aalala sa katotohanan. Tinapik ni Doña Aling Nena ang mesa ng isang beses. Seguridad, sabi ng isang lalaki. Humakbang siya pasulong.
Ang uri ng lalaking ang mukha ay nahahaluan ng mga pasilyo at mga silid pahingahan ng paliparan at nabubuhay dahil dito, inilagay niya ang isa pang folder sa mesa. Naglalaman ito ng mga printout ng paglilipat ng bangko na iniruta sa isang peking kawanggawa na iniruta naman sa isang kumpanya ng pamamahala sa syudad na sikat sa mga numbered lock. Ang pinagmulan ay hindi ang account ni Cassandra, kundi ang kay Ginoong Tan. Ang silid ay hindi huminga. Nakita ng mga lalaking ito ang mas masahol pa, ngunit hindi nila gusto ang mga papeles na nagbubunyag ng kanilang mga panloloko bago sila handa na iwanan ang mga ito. Sinubukan ni Ginoong Tan na magpanggap na nasasaktan. Sinubukan ko lang na protektahan ang pamilya, nagsimula siya. May mga tsismis sa mga mamumuhunan, hindi nila gusto ang kawalan ng katiyakan. Pinutol ito ni Doña Aling Nena ng 2 pantig, sapat na. Hindi niya itinaas ang kanyang boses, hindi niya ito pinaalis, hindi niya kailangan. Naintindihan ng bawat tao sa silid ang dokumento na isusulat niya sa ibang pagkakataon. Magre-retire si Ginoong Tan sa kadahilan ng pangkalusugan. Ang kanyang kapalit ay darating ng walang pag-aapura at malalaman sa tahimik na bahagi ng kanyang sarili na ang bundok ay nagsalita. Tungkol sa iyo, sabi ni Doña Aling Nena kay Cassandra. Maari kang tumugtog ayon sa gusto mo sa mga bulwagan ng konsyerto. Hindi ka pwedeng makipag-away sa aking tahanan. Hindi ka na tinatanggap sa aming mesa o sa aming mga pintuan. Naubos mo na ang iyong kapital. Itinaas ni Cassandra ang kanyang baba sa unang pagkakataon. Isang bagay na katulad ng tunay na sakit ang lumabas. Tumingin siya kay Marco. Marahil ay umaasa ng isang huling pagsagip. Ibinigay niya sa kanya ang pinakamaliit na regalo na natitira sa kanya, na kung saan ay ang katumpakan. Tapos na, sabi niya. Tumayo siya ng hindi nakikipagtalo. Mas mabigat ito kaysa sa galit at mas matagal. Isinara niya ang kanyang kaso at umalis at hindi na lumingon. Makakahanap siya ng ibang entablado. Palagi niya itong ginagawa. Naramdaman ko ang pinakamaliit na kirot ng awa at hinayaan ko itong lumabas ng malinis. Ang awa na inialay bilang isang pagganap ay walang sinumang tinutulungan. Pagkatapos ng meeting, sinamahan ako ni Marco sa kotse sa isang pasilyo na nilagyan ng mga larawan ng mga inaugurasyon at pagputol ng laso at mga mukha na naniniwala na nabili na nila ang pagiging permanente. Huminto siya sa isang pool ng ilaw at bumaling sa akin. May ugali akong gumawa ng mga pahayag, sabi niya, na pangalanan ng mga bagay bago ko pa man makuha. Hindi ko gagawin iyan, ngunit sasabihin ko ito. Gusto kong bumuo ng isang bagay na ipagmamalaki mong mapabilang dito. Gusto kong maging uri ng ama na pinipigilan ang kanyang ugali at tinutupad ang kanyang mga pangako. Gusto kong maging uri ng kasama na nauunawaan man na ang proteksyon ng walang respeto ay isa lamang mas magandang prism. Ang sanggol ay gumawa ng maliit na tunog ng pag-apruba. Natututo siyang gamitin ang mga salita bilang kasangkapan, hindi bilang sandata. Matagal ko itong pinag-isipan. Pagkatapos ay sinabi ko ang sinanay kong sabihin ng aking bibig lamang kapag sumasang-ayon ang aking gulugod. Kung gayon, ipakita mo sa akin, sabi ko ulit. Ngunit mas malumanay. Manatili ka. Gawin ang susunod na tama at pagkatapos ay ang susunod. Huwag humingi ng papuri, huwag magpanik kapag walang nakatingin. Patuloy na piliin kami kahit na walang dramatikong mapanalunan. Tumango siya at hindi sinubukang halikan ako. Ang pagpigil ay hindi parusa, ito ay respeto na naghihintay ng imbitasyon na hindi pa nakakamit. Dumating ang imbitasyon ng gabing nagsimula ang panganganak. Huli na, naging tahimik ang bahay. Ang ulan ay humahampas sa mga bintana na parang kidlat. Isang tiyak na sakit ang nagtipon ng may layunin. Huminga ako at inayos ang mundo sa paligid ng trabaho. Si Aling Elena ay dumating, na may dalang bag na nakakita na ng 100 pagdating, ang boses ni Dra. Roxa sa telepono ay isang mapa na hindi tumaas ang boses. Gumalaw si Marco na parang isang lalaki na sa wakas ay nabigyan ng mga tagubilin na kaya niyang sundin ng walang nasisira. Mahaba at mahirap ang mga oras. Ang komento ng sanggol ay nagbago sa isang tuloy-tuloy na monosyllable. Huminga, 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 at ginawa ko. Sa pagitan ng mga paghilab, ang orasan, at ako ay gumawa ng isang pribadong kasunduan. Siya ay gagalaw at hindi ako makikipagnegosasyon. Sa huli,
Ang silid ay naging isang bilog, at pagkatapos ay isang punto, at pagkatapos ay isang tunog. Ang unang iyak ay hindi isang trumpeta, o isang violin o anumang iba pang metapora. Ito ay isang bagong boses, isang kagyat na patunay ng pag-iral. Tumawa ang komadrona, ang uri ng tawa na nagpapagaling ng higit pa sa balat. Sinabi ni Dra, Roxas ang isang serye ng mga numero na nangangahulugang buhay at baga at sapat. Tinakpan ni Marco ang kanyang mukha ng isang kamay, pagkatapos ay ibinaba ito at hindi sinubukang itago kung paano siya tiningnan kapag nalaman ng isang pader na ito ay palagi ring isang bintana. Inilagay nila ang bata sa aking dibdib, mainit, galit na galit, perpektong maingay. Hello, sabi ko sa paraan ng pakikipag-usap mo sa isang leader na matagal mo nang hinihintay nang hindi nalalaman na hinihintay mo. Maligayang pagdating, sabi ko. Pinananatili naming handa ang silid. Ang sanggol, na ngayon ay isang tao na may pangalan na pinili namin sa isang tahimik na hapon at inilaan para sa amin, ay hindi tumugon sa mga salita. Ang boses na iyon, ang nagbigay gabay sa akin, ay sumama sa bagong tunog at nawala sa tanging paraan na may kabuluhan. Tapos na ang kanyang trabaho. Kinabukasan, dumating si Doña Alingnena at tumayo sa paanan ng kama na parang bumibisita sa isang sagradong lugar. Bahagya niyang hinawakan ang pendant at pagkatapos, sa unang pagkakataon, ngumiti siya sa paraan na hindi mukhang estratehiya. Inilagay niya sa talahanayan ng gabi ang isang maliit na asul na kahon na may puting laso. Sa loob ay may napakaliit na silver rattle na pag-aari ng lolo sa tuhod ni Marco at nakatago sa isang dibuhong kahon na may sedro at mga kwento. Magaling ang ginawa mo, sabi niya. Ngayon ulitin mo bukas at sa susunod na araw, ganito talaga ang pagbuo ng mga pamilya. Pagkatapos niyang umalis ang mga nurse. Pagkatapos umalis si Aling Elena na dala ang kanyang lihim na kasiyahan, ang silid ay nanahimik sa bihirang liwanag ng araw na umiiral lamang pagkatapos malaman ng isang bagyo na tapos na ito. Umupo si Marco sa upuan at pinagmasdan ang kanyang anak at tumingin sa akin. At pagkatapos ay sa wakas ay pinayagan ang kanyang sarili na abutin ang aking kamay. Walang talumpati, sabi niya. Ito lang, sagot ko. Ang mga linggo ay naging isang panahon. Ang mga programa ng fundasyon ay tahimik na dumoble. Ang paaralan ay nag-imbak ng mga instrumento na parang palagi na silang naroon. Ang lupon ay pinalitan si Ginoong Tan ng isang babae na nagsusuot ng simpleng kasuotan at nagtatanong ng mas mahusay kaysa sa kayang sagutin ng karamihan sa mga lalaki. Inilipat ni Cassandra ang kanyang paglilibot sa Europa at tumugtog ng may apoy na natutunan ang presyo ng pagsunog. Ninais ko sa kanya ang sapat na kapayapaan upang gawin ito nang hindi sinasaktan ang sinuman na hindi makakaalis sa aming bahay. Maaga ang pagdating ng mga bukang liwayway at matapat ang mga gabi. Natutunan namin ang koreografiya ng mga bote ng gatas at kumot at ang sagradong matematika ng mga pagtulog. Naglakad-lakad ako sa mga hardin na may stroller at panulat sa aking bulsa. Kapag natutulog ang sanggol, sumusulat ako. Hindi pangulo ng balita, hindi post, kundi ang mabagal na listahan ng buhay na pinipili namin, pagkain sa oras, tipanan sa oras, masamang balita, pagkatapos ng pagkain, at sa ilalim ng lahat, isang salita upang paalalahanan ako sa aming ipinangako sa isa't isa ng walang seremonya, matatag. Isang hapon, sa simula ng tag-init, kaming tatlo ay nakaupo sa ilalim ng puno ng beach habang ang lungsod ay umalingamngaw sa malayo na parang isang makina na kailangan ng iba na panatilihin. Itinuro ni Marco ang pendant. Hindi ako humihingi ng anuman, sabi niya. Humihingi ako ng pagsasanay kung paano humingi. Maaari kong palitan ang kuwintas. Parang nakakasabit ito sa iyong mga sweaters. Tumawa ako ng malinis at nagulat. Opo, sabi ko. Maaari mong palitan ang kuwintas. Hinalikan niya ang aking noo na parang isang linya ng lagda at pagkatapos ay ipinatong ang kanyang kamay sa maliit na likod ng aming anak na parang isang pangako na balak niyang tuparin sa mahirap na paraan, ibig sabihin, araw-araw. Hindi kami naging perpekto. Naging isang bahay kami kung saan ang paghingi ng tawad ay hindi bihira at ang mga pangako ay hindi teatro. Naging mga tao kami na hindi kailangang manalo para maramdaman na totoo.
Patuloy na sinubukan ng mundo na ikwento ang aming kwento para sa amin gaya ng palagi nitong gagawin. Patuloy naming isinusulat ito sa aming sarili. Isang simpleng pangungusap sa bawat pagkakataon hanggang sa ang katotohanan ay sumakop ng napakaraming espasyo na hindi na gaanong lugar para sa ingay. Sa pagtatapos ng tag-init, binuksan ko ang kahon na gawa sa kahoy at kinuha ang panulat sa isang bagong pahina. Nagsulat ako ng isang huling linya para sa kabanata na walang sinuman maliban sa amin ang makakabasa. Narito tayo, sapat na tayo, magpapatuloy tayo.